Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabyo natin, pinatalsika. Nako, eto na ang ganti ni BP Sara. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang balita mga kababayan patungkol kay Remulla. Sabi po dito sa balita, Ombudsman Remulla says he will issue a new memo allowing access to SALN by next week. Revoking a 2020 memo restricting SALN access. Ayan mga kababayan. Ombudsman Jesus Crispin Remulla says he will issue a new memo allowing to access statement of asset liabilities and net worth. Ayan or SALN by next week. Revoking 2020 memo restricting SALN access. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Kasi ang komento po ng ating mga kababayan, nako, ito, tingnan po muna natin yung naging reaksyon ng ating mga kababayan, no? Ito po. Okay, 4.6 po ang nag-like, 3.3k naman po ang tumawa, 1k ang nag-heart. Yan mga kababayan. Pero ang sabi po dito sa sabi po dito sa ng ating mga kababayan sa komento, unahin mo daw yung sarili mo. Kasi naging ano rin to tama nga naman kasi naging official ka ng gobyerno, naging politiko ka no? For us to believe, no, na ikaw ay malinis, bakit hindi mo ipakita ang iyong SALN? Ikaw ang manguna, di ba? At saka sa anak mo daw. Yung anak mong kongresista. Sino yun? Si Ping Remulla ba yun? Ayan Unahin mo raw yung ikaw mismo, ikaw ang maging modelo ng pagpapakita or pagpapaimbestiga sa SALN mo yan. Diba? Sa SALN na yan. Diba? Remulla, ikaw muna. Kasi doubtful kasi ang tao sa'yo Kasi hindi ka, unlike sa ibang naging ombudsman na hindi politiko. Ngayon, ang tao, sa lahat ng gagawin mo, i-relate yan sa mga dating naging trabaho mo bilang isang politiko, di ba? Ang tanong ng taong bayan, malinis ba si Remulla na pagiging politiko para siya ang gawing ombudsman, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Subpina laban kina Martin Romualdez at Saldico, nilabas na. Ang problema nga rito mga kababayan, subpina po ito ng ICI. Ayan, di ba? Inilabas na, kaso ICI hindi naman sinasa publiko yung hearing nila. Parang useless lang din mga kababayan. Ipapatagwag mo yung tao tapos hindi mo papakita sa taong bayan. Parang niloloko lang tayo nito kasi pwede namang umattend dyan sila through Zoom lang Pwede nga hindi na umattend. Gawa lang sila ng script. Di ba? Gumawa na lang sila ng script. Di ba? Kung hindi lang din naman nila ipapakita sa taong bayan yung kanilang ginagawang investigasyon, bakit pa kailangan ipatawag si Remulla at Saldico kung hindi rin naman makikita ng taong bayan ang kanilang gagawing pag-iimbestiga? Kung kay Remulla ay doubtful po tayo, no? Nagdududa po tayo, mas lalo naman dito sa tinatawag nilang Independent Commission for Infrastructure, di ba? Dudable talaga mga kababayan ang kanilang mga ginagawa. Sabi ko nga kanina, wag nyo nang isubpina. Gawa na lang kayo ng script. Ganon din naman yung ilalabas nyong resulta ng inyong investigasyon kapag hindi nyo po yan isinapubliko, ay hindi naman po yan paniniwalaan ng taong bayan. Di ba?
Kaya ngayon, kung gusto po ni President Bongbong Marcos Jr. ng transparency and accountability, bakit hindi po nila isa publiko yung ginagawang hearing ng ICI? Nako po, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, pasadahan din po natin si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, Marcos impeachment, hindi prioridad ng Kamara. Aray ko po. Paano nyo magiging priority? Nakikinabang kayo, di ba? Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na malabong umusad ang anumang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi ito kabilang sa mga pangunahing prioridad ng mababang kapulungan. Aray ko po. Ano po bang pangunahing prioridad? Ang i-impeach lang si Vice President Sara Duterte? Diba? May naghain eh. For example, kaya si Congressman Kiko Barsaga, di ba? Impeachment complaint. Hindi ninyo aasikasuhin dahil hindi ninyo priority. Pero bakit ganon? Nung naghain yung mga hinayupak na trahidor sa ating bansa, nai-impeach si Vice President Sara Duterte, tatlo pa. Anong ibig sabihin yan? Pag Vice President, priority. Pag President, hindi. Kahit nakikita na merong mali sa kanyang pamamalakad sa ating pamahalaan. Anyway, taong bayan na lang po ang uhusga. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Sabi po ni Speaker D, Marcos impeachment hindi prioridad ng Kamara. Ano po ang inyong masasabi? I-comment nyo na lang po. At ito pa, last po natin pag-uusapan, mga kabayan. Nakita ko lang po ang post na ito ni Henry Reyes. Sabi po dito kasi, di ba, kanina lumindol po sa Davao City. Sabi naman po ni Harry Reyes, don't worry Davao, parating na po ang 20 pesos na bigas. Makakamura po kayo sa presyo at makakamura din kayo ng Pangulo. Aray ko po. Diba? Kasi sa Cebu mga kaubayan, nilindol sila. After po ng lindol, nag-announce agad ang presidente na lahat ng nasalanta ng lindol ay makakapag-avail ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ganon din po ba ang gagawin ng presidente sa Davao? O baka mahiya na pong presidente at ibigay na lang po sa Davao. Aray ko po. Ayan, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat para na turning in sa mundo ng social media ang di umanibalitang kapag may nangyaring masama kay VP Sara Duterte, maghanda-handa kayo dahil lintik lang ang walang ganti. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang pumutok ang balitang pinag-iinitan na naman ngayon ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, maging ang seguridad dito ay mukhang malalagay na rin sa alanganin. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, nababahala ang marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kaligtasan dahil napabalitang ang SPG Commander ni Vice President Sara Duterte ay pinag-relieve na wala daw notice. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang dapat na kung may plano o may binabalak pa daw silang masama laban sa Vice Presidente. Ay kasi sinasabing po sa AMG Online, Vice President Sara's SPG Commander suddenly relieved without notice. This one really raises eyebrows. Such a move is rarely routine, especially when it involves the protection detail of the high-ranking official. Wala rin daw nakalagay kung sino ang papalit, leaving the unit hanging with no clear chain of command. What's more, delikado dito si Vice President, mga kababayan, no? Ang Vice Security President niya, about the relief nako po. and the reason behind it.
Para sa mga opisyal na paulit-ulit na nagsasabi ng professionalism, this move feels the exact opposite. Big question now, tactical shake-up lang ba ito? Or is there something deeper going on behind the scenes? Ayon naman kay Henry Yuri, hepe ng Vice President SPG, nirelieve umano na hindi alam ni Vice President Sara Duterte. Ipinalit hindi rin ang pinaalam kung sino. Ayon sa ating source, hindi na inform ang Vice President prior sa pag-relieve, which is unusual sa AFP protocol, lalo na para sa isang senior officer. Hindi rin nakalagay sa order kung sino ang papalit, which makes the unit hang at wala ng organizational consideration. Hindi man lang nag-abala sina CSAFP at CLSND na i-inform ang VP tungkol sa relief at kung bakit, and which is very unprofessional para sa mga taong nagsasabi ng professionalism. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, alam na this kapag may nangyari sa mga Duterte at allies nito, magkakagulo na talaga, lalo na ngayon si Boying ang ombudsman, walang hustisya sa bansa. May masamang plano ang kalaban ni Vice President Sara. Utos yan ni Bangag na tanggalan ng security protection si Vice President Sara. Tayo na lang mamamayan ang mag-protect kay Vice President Sara Duterte. Hanip, parang kinakabahan ako, baka arestuin si Sara dahil yang kay Boying pangtakip na naman sa flood control push nila sa talaga. Protect and support Vice President Sara Duterte. Ingat po, stay strong, mabuhay ka. Doble ingat po kasi po nasa paligid niyo na naman ang traidor at alam niyo mga ugali nila, hirap na pagkatiwalaan sa ngayon. Ingat po. Hayaan na nga natin si Vice President Sara ang kumuha ang sarili niyang security kasi siya lang ang may alam na safe siya. Mga lokong administrasyon, pati President parang ewan. Lord Panginoon, wag mo pong pahintulutan na mapahamak ang aming Vice President. Iligtas po siya sa mga masasamang nasa posisyon. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong article dito sa Inquirer.net. Title, Ombudsman to review funds misuse complaints against Sara Duterte. So, first order of the day ng bagong ombudsman, pusisihin ang mga reklamo laban kay VP Sara. So, basahin ko lang muna itong article bago tayo magbigay ng opinion. The Office of the Ombudsman will review the complaints filed against Vice President Sara Duterte over alleged misuse of confidential funds by her office and the Department of Education during her tenure, according to newly appointed Ombudsman Jesus. Ito lang no mga kaubayan, bigla ko lang naisip, napaka gahaman naman sa kapangyarihan ni Boying, no? Isipin mo, nasa pwesto na po siya no? Nasa Department of Justice na po siya bilang secretary. It is a very powerful agency, no, mga kaubayan, department, no, ng ating pamahalaan. Pero bakit, kasi patapos na yung termino no, ni President Bongbong Marcos Jr. while dito sa ombudsman, he can still perform kahit wala na po si President Marcos. Maybe itong plano nila ay for the future purposes na po ito, di ba? Kung sakasakaling kasuhan, di ba? Kasi sabi nga ni Ombudsman Martires, no, ang isang impeachable official ay hindi po pwedeng kasuhan as long as he or she is in the office, di ba? Pagkatapos po ng termino ni President Bongbong Marcos Jr., I think kaliwat ng reklamo po ang matatanggap nito at maybe they are just preparing for the future, di ba? Kaya nilagay nila dyan si Remulla. Ang tanong nga dito mga kababayan, for example, hindi po maganda ang performance, no? For example, pag nag-change na, no, change administration. For example, sa VP Sara. Pwede kayang
tanggalin si Buying bilang ombudsman? Ha? Pwede kaya yung tanggalin si Buying bilang ombudsman, mga kababayan, at hindi na patapusin yung term niya? Kasi mahaba-haba pa yan eh. Christine, the 64-year-old former Justice Secretary made the remark following his appointment on Tuesday afternoon. Oops, mali. Oh. Ito ang pahayag ng bagong ombudsman. Actually, those reports are already with the ombudsman. We will open them, study them, and question those who are currently in charge, as well as those who had the duty to handle the cases before we arrive. Okay? So apart from Duterte, respondents of these complaints also include other DepEd and OBP official like Chief of Staff Solhueca Lopez, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer. Puro Duterte talaga, no? Lahat ng na-connected kay Vice President Sara Duterte, yun ang inaasikaso ngayon eh, ni Ombudsman Remulla, di ba? Napaghahalataan kayo, Diyos ko po. Parang inilagay si Remulla dyan pa tuso, no? Duterte and allies. Nako po. Sir Gina Acosta, Ito ang nakakagulat para pesos according to Congressman Edgar Erese, budget insertion napunta sa mga flood control project. Pilit nilang dinadala ang atensyon ng taong bayan kay VP Sara para matabunan ang talamak na korupsyon. Grabe, ang Security and Exchange Commission Chairman Francis Lim ba yun? Ni-report niya, inamin, over the last 3 weeks, 1.7 trillion pesos of wealth in the stock exchange were lost because of corruption in the government now. Binawi. Kaya, sabi ng SEC Chairman, pag hindi maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno, delikado ang ating economic growth, maaapektuhan. Pero mga kabayan, no, binawi na po ng chairman ng Security and Exchange Commission, no? Binawi na po yung kanyang pahayag about dyan sa 1.7 trillion pesos na nawala sa stock market, mga karibin natin. May nag-comment nga, sabi, magkano po ang pagbawi ng statement? Magkano daw? Kasi, biruin mo napakatalinong tao niyan. Napakatalinong tao niyan. Hindi naman siguro ilalagay dyan kung ano lang yan bogus. Diba? Parang wala lang. Lagay lang natin dyan, dami. Pero hindi ka po ilalagay dyan at hindi ka gagawing chairman kung, diba? Hindi ka matalino. Now, what I'm trying to point out, bakit ka maglalabas ng isang statement that you are not sure in the very first time? Kaya ngayon, mga kababayan, ako po hindi naniniwala na hindi yan totoo. Ang sinasabi nilang fake news niyan, para kasing hindi fake news eh. You are very, very serious when you say that. Diba? Tapos ngayon, teka lang, eto na. Ang tanong nga, yung nagtanong nga yung nag-comment, sabi niya, magkano po ang pagbawi ng statement? Aray ko po. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.